upang tuparin ang propesiya. Upang maipakita niya ang kanyang pagiging mahabagin doon sa mga taong kanyang pinili at kanyang minamahal. Ngayon, baka yung iba sa inyo ay nag-iisip, okay, alam natin na si Jesus ay nagpapagaling. Pero bakit yung mga disipulo niya nagpapagaling din at gumagawa rin ng mga milagro? Tingnan natin ngayon sa Marko chapter 16 verse 19 and 20. Ang sabi po rito, kaya't ang Panginoong Jesus nga, pagkatapos na siya'y magsalita sa kanila, ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At humayo sila at nangaral sa lahat ng dako, habang gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. At ano yung mga tanda na yun? Yung mga milagro, yung mga pagpapagaling sa mga may sakit. Alam po ninyo, itong pagpapagaling o mga milagro na ginagawa nitong mga disipulo na ito ay hindi katuparan o hindi para sa kanilang benepisyo. Ito po ay isa pa ring pagpapatunay na si Kristo Jesus ang Haring Mesiyas. Bakit? Sino ba ang ipinahahayag nila? Anong ebanghelyo ba ang ikinakalat nila o tinuturo nila? Hindi ba ang patungkol kay Hesukristo? Kung gayon, itong pagpapagaling nila, itong ministeryo na kanilang ginagawa na kung saan ay may mga milagro din silang ginagawa, ito ay upang patunayan na si Kristo Jesus ang Haring Mesiyas. Hindi po ito para sa benepisyo nila. Hindi po ito para kahit sinong tao na lang ang kanilang hipuin gagaling. Hindi po. Yun lahat po ng mga taong pinagaling nila na nakita sa Biblia ay itinaon po talaga yan ng ating Panginoong Diyos. Hindi yan random na kung sino-sino na lang ang kanilang papagalingin. Sarili nga nila, hindi nila mapagaling. Diba katulad nung sinabi ko sa inyo si Pablo, 3 beses na hiniling niya sa Diyos na siya ay pagalingin, anong nangyari? Hindi siya gumaling. Hindi lang yun, pati yung disipulo niya, si Timoteo, may sakit. O anong sinabi niya kay Timoteo sa unang Timoteo 5:23? Ang sabi diyan, huwag ka nang iinom ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong tiyan at sa iyong madalas na pagkakasakit. Sandali lang baka isipin ninyo, uy, pag may sakit pala ako, pwede akong uminom ng alak. Okay, yan ay maling pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, yung alak ng mga panahon ni Jesus, at sa panahon din naman natin ngayon, meron talagang healing content Katulad nung sa mga taong merong tinatawag natin na RA, alam niyo ho ba kung ano yung RA? Rheumatoid arthritis. No, ang sinasabi parati ng doktor ay uminom ka ng kaunting alak araw-araw. Kaunti lang. Hindi yung isang bote. No, kaunting alak. Dahil nakakatulong yan sa circulation ng dugo. Systemic kasi ang sakit na rheumatoid arthritis. Hindi ito yung mataas ang uric acid, kaya namamaga yung isang kasukasuan. Hindi po ganun. Ang rheumatoid arthritis po ay systemic. Pag umatake yan, buong katawan yan masakit. Hindi mo maigalaw. Bakit ko alam? Meron ho kasi akong rheumatoid arthritis. No? Pero to be honest with you, hindi na ako dati sinusubukan ko yan. Pero for me, as much as possible, bilang inyong tagapagsalita dito, as much as possible, iniiwasan ko na talaga yan. No? Dahil ayokong maging isang ehemplo na baka sabihin nyo, pag nakita nyo may hawak akong wine, uy, pwede palang uminom ng alak. Though, mahabang diskusyon yan, pag titignan natin sa Biblia, oo nga, at wala naman sinabi na bawal uminom, ibang Bible study na lang yan, Hayaan nyo na lang muna ito sa ngayon. Pero ano ang sinabi ni Pablo kay Timoteo? Imbis na sabihin niya, Timoteo, sa ngalan ni Jesus, ikaw ay gagaling.
Hindi niya sinabi yun eh. Ano sabi niya? May sakit ka ba? Masakit yan mo? O bumili ka ng gamot doon sa generics pharmacy at inumin mo. Gagaling ka niyan. Yun basically ang sinabi ni Pablo kay Timoteo. Hindi natin pwedeng utusan ang Diyos na pagalingin ang isang tao. Ang pwede lang natin gawin ay hilingin ito sa Diyos. At ito ay kung kanyang loloobin, or ito ay kung ayon sa kanyang kalooban, gagaling yung tao na yan. Pero kung hindi, wala tayong magawa. Pero pwede natin itong hilingin sa kanya. Hindi natin siyang pwedeng utusan. Na sasabihin mo sa ngalan ni Jesus, ikaw ay gagaling. Namatay ka agad. Problema yan, di ba? Okay, so sa Gawa chapter 2, verse 22. Ang sabi rito, kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazareth, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghat at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. Alam po ninyo, nakita natin dito sa verse 22 na sinabi na ito ay upang mapatunayan na si Jesucristo ang tunay na Haring Mesiyas. Na yung kanyang mga milagro, yung mga pagpapagaling na kanyang ginawa, yung mga kababalaghan na kanyang ginawa ay tanda o pagpapatunay lamang na si Kristo Jesus ang tunay na Haring Mesiyas. At kung titingnan na natin ngayon sa Mateo chapter 4, verse 24 to 25, malapit na rin po tayong matapos. Basahin po natin ng sabay-sabay ito sa Mateo 4, 24 to 25. Kaya't, at kanilang dinala sa kanya ang lahat at mga pinahihirapan ng sari-saring sakit at kirot, ang mga inaalihan ng mga demonyo, at ang mga may epilepsya, at ang mga lumpo. Judea at mula sa ibayo ng Jordan. Alam nyo, dahil dun sa mga milagro ginagawa ni Jesus at ni Jesus at yung mga aral na kanyang inihahayag noong mga panahon na yon, ay kumalat ito pati dun sa kanilang katabing bayan na Syria. Ang Syria ay nasa bandang tuktok ng Galilea. At dahil diyan ay maraming tao ang nagdala ng kanilang mga kaibigan o kamag-anak na may sakit at may karamdaman. Alam nyo, nung ito ay aking pinag-aaralan, sabi ko, hindi ba yung may sakit at may karamdaman ay iisa lang? Di ba? Parang iisa lang ang ibig sabihin. Yun ang initial understanding ko dito sa salitang yun, yung sakit at karamdaman. Nung tinignan ko ito sa salitang Greko, yung salitang karamdaman, no, o yung diseases, no, sa wikang Ingles, ito ay, ang ibig sabihin nito ay sakit at karamdaman nga. At kung titingnan ninyo ito sa Webster Dictionary, ang sinasabi rito ay yung matinding sakit. Yun yung karamdaman. Yung salitang sakit naman o yung sickness sa wikang Ingles, sa salitang Greko naman ay malakia. Na kung saan dito sa wikang Ingles din ay softness or enervation. Ang ibig sabihin pala ng enervation ay yung ikaw ay parang na-dehydrate, naubusan ng lakas. Pag naubusan ka ng tubig, nawawalan ka ng lakas. Kung ikaw ay pukpok sa trabaho at parating puyat, manghihina ka talaga. At ano ang mararamdaman mo? Parang ikaw ay may sakit. Yun pala ang ibig sabihin ng may sakit. No? So, ang ibig sabihin ng disease sa sickness ay hindi pala
pareho. Pag sinabing disease, yun yung parang ikaw ay dinapuan ng sakit. Katulad sabihin natin ng cancer, o tuberculosis, or kung ano pa. Pero yung sickness, yun ay pwede nating sabihin dahil sa nanghina ang iyong immune system, dahil sa pagod, no? At ikaw ay nilagnat o sinipon o inubo, yun yung sinasabing sakit. Okay? Or sickness. So yun pala ang difference. Just to explain that to you para maintindihan natin. Pero dito rin sa verse 24, hindi lang yung mga may sakit at may karamdaman ang dinala. Pati na rin yung mga taong demon-possessed. Yung sinasaniban ng masamang espiritu. At pati na rin yung mga may sakit sa pag-iisip o dun sa utak, katulad ng epilepsy. Hindi lang yun, pati yung mga paralitiko ay dinadala din ng mga tao kay Jesus. At ano ang ginawa ni Jesus sa kanila? Lahat sila ay pinagaling ni Jesus. Maraming ang mga karamdaman ng mga panahon ni Jesus ay galing sa demonic oppression or demonic influence. No? At lahat ng iyon ay walang nakalusot sa ating Panginoong Jesus. Lahat ng iyon ay Kanyang pinagaling. Ito ay katuparan ng propesiya kay Jesus na siya ang tunay na Haring Mesiyas. At ito rin ang paraan upang maipakita ni Jesus ang kanyang pagkahabag sa sanlibutan. Yun ay sa pamamagitan ng pagpapagaling niya sa mga may sakit.